members para sa project namin sa Alsay. At ngayon po ay nandito po tayo sa Masalipit, San Miguel, Bulacan upang mag-interview. Ano po yung pangalan niyo? Nga po pala si Victor Santiago. Ilang taon na po kayo? 52 years old. 3 years old niyo po na namumuhay po sa Ibabaw. Mga ilang taon na po kayo nag-aalaga ng hayop? Halos ay mga 7 years old lang. Kalabaw na. Bali, kalabaw po yung alaga niyo. Sa tagal niyo na po na nag-aalaga ng kalabaw, magkano po yung puhunan na nailabas niyo simula po ng binili yung kalabaw niyo? Yung kalabaw kasi pagka mag-i-start ka ng dulo pa lang. Awal. Ngayon sa panahon natin ito, ano na sa mura ng panahon natin ito. Gagaya mo ng yan. Magkano po yung mga estimated yun na nagagastos nyo buwan-buwan? Kaya po ng pagpapakain ng ikarak po kasi po kalabaw po yung alaga niyo. Dito kasi sa barangay namin, kids o karak dahil marami ng laman. Ngayon, kung halimbawa talagang pagdating mo sa paggatas, tinutulungan namin dahil tulad yan, gases, Ano po yung mga challenge na nakaharap nyo na? sakit. O mga gaya po mga sir? Tapos, kung nasa pagkakas, leader, isa pa lumahal. So, yun lang naman ang nasa encounter namin dito sa kanila. Ngayon, kung may halimbawa na bilang dito pabayaan ng pagkaalaga, ganun. Kalabaw po yung napili yung alagaan. Sa tagal-tagal nyo na po nanirahan dito, bakit po yung kalabaw po yung napili nyo? Kasi nanganganak na siya, nagagamit na sa bukid. Kaya malaking tulong sa gaya ng partners na kalabaw ng alaga. Tapos dumadami na siya gaya ng babae. May gatas pa. Ano po yung mga motivation nyo sa araw-araw upang pag-alaga po ng gantong Gaya nga niya, bawa nagiging siya. Isa na bebenta namin sa pagpuhunan. Tapos magatas na. ano po yung goals nyo upang sipagin po sa pag-aalaga? Kasi nakaka araw lagi na natin. Kasi buwan na sa aming pamilya. Kasi kayo pamilya rin natin. Matagal nyo na po na nag-aalaga. Paano po yung mga method sa pagpapakain po na sa inyong mga alaga? Sabi kasi dito, pagkaano, nakagaling na kami sa kanila. So, yun lang ako dito. Dahil maluwag pa naman yung tag-ulan na yan. Gatas na sasakati ka. Palagay nyo po kung kapag padami po kayo, tapos mapapalaki nyo po na medyo mas malaki pa po yung bulo. Palagay nyo po, mas tutubo po kayo sa goat. Dahil kung considera namin pagkamali, halimbawa, wala kang lupit yan, halos pupunan mo pa talaga. Hanggang sa lumaki yan, ngayon, almost yung mga, siguro mga 1 kilos na, 1,060. Bukod pa rin sa marunong na siya ng dagdag presyo sa kalabaw. So ayun po, ano po pangalan niyo? Ilang taon na po kayo? Ilang taon na po kayo nag-aalaga ng baboy? Tagal na, talaga pa ako. Hanggang ngayon. Matagal niyo na po nag-aalaga ng baboy. Simula po nung umpisa, madami na po yung puhunan na nailabas niyo. Sa puhunan mo. Hindi natin makumakutan. Puro ilang lang kasi. Matagal niyo na rin po, di ba po nag-aalaga ng baboy? Estimated po ng mga buwan-buwan yung gasto. Yung baboy, bago mag-iunahan, siguro
gagastos na kayo ng pamilya. Pero nag-inahin na po. Inahin naman, hanggang sa mga anak, ito, ayun, uubos ka rin ng 5,000. Dahil kakainin mo. Ano na po yung mga talent mo sa Bakit po yung sa tingin niyo po yung baboy po yung napili yung halaga? Yun ang pwede mong alagaan ng isa na nasa bahay. Nakapang ano po yun? Pwede. Ano po yung mga ginagawa niya para po ganahan po yung mag-alaga ng mga baboy? Kumbaga po sa kayo, ano po yung motivation? Bakit? Ano po yung mga method na ginagawa niya sa pagpapakain po ng mga alaga ng mga iba't ibang paraan po? Mga normal lang po. Kung magkakatay po kayo o nanganganak po yung alaga niyo, paano niyo po ibibenta? Tsaka kung ano po yung sa tingin niyo, kung magkano po yung kikitain niyo. Kita ka ng malaki. Pero pagka yung bebenta mo ng bibigay, nakapagod ng mga 10,000. Pero sa, Bawat isa. pero sa tingin niyo po, makikita po kaya kayo dun o malulunod?